Buong dangal na inihahandog ng pamahalang lungsod ng Cavite sa pakikipagtulungan ng National Historical Commission of the Philippines, Cavite City Historical Society at Republika Filipina Reenactment Group ang Primero Desplegando del Bandera en Cavite, Puerto. Sa hapong ito, mamasdan natin ang kadalawang pagsasadula ng isang makasaysayang pangyayari sa ating lungsod ng ating ginugunita bilang pagsisimula ng pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ang unang yugto ng himagsikang Pilipino ay nagwakas noong Disyembre 1877 nang ang Republika Pilipina na pinangungunahan ni General Emilio Aguinaldo ay lumagda ng isang kasunduang pangkapayapaan sa Espanya sa Biak na Bato, San Miguel, Bulacan. Sa kasunduang ito, si Aguinaldo at ang pinuno ng himagsikan ay binigyan ng pamahalang Kastila ng amnestiya at salapi bilang kabayaran sa voluntaryong pagpapatapon sa Hong Kong. Sa kabila ng kasunduang ito, ang mga Pilipino at Kastila ay hindi tumupad sa kanilang nilagdaan. Ang mga Kastila ay hindi ginawa ang kanilang mga pangakong reforma sa pamamalakad at hindi binigay ang kalahati ng kabayaran sa mga manghihimagsik. Samantala, ang mga Pilipino at ginamit ng perang ibinayad sa kanila upang bumili ng karagdagang armas at maghintay ng tamang panahon upang simulang muli ang himagsikan. Ang pagkakataong ito ay dumating noong Mayo 1898 nang maganap ang Battle of Manila Bay na kung saan ay pinalubog ng Asiatic Squadron ng Estados Unidos sa pangunguna ni Commodore George Louis ang mga barko ng Kastila sa dakong loob ng Canyacao. Mayo 19, 1878, dumating si General Emilio Aguinaldo at ang kanyang mga opisyales sa loob ng Maynila mula sa pagkakatapon o exile sa Hong Kong, lula ng barkong McCulloch. Kasama ang kanyang ayundante sa Senyor Leyva, si Aguinaldo ay nakipagpulong kay Dewey sa barkong USS Olympia na kung saan sila ay binigyan ng full honors ng United States Marines. Matapos ang pulong, dumaong si Aguinaldo sa Cavite upang takbuin ang mga manghihimagsik ng Bataan na kanyang inatasan upang muling mag-alsa sa lalawigan ng Bataan at Zambales. Itinatag ni Aguinaldo ang kanyang komandansya sa tanggapan ng commander ng Marines sa Arsenal ng Cavite. Sa kanyang pagdating, siya ay tinanggap ng mga barkong may sakay ng veteranong manghimagsik mula sa bayan ng Kawit. Nang sumunod na araw, 72 voluntaryo mula sa San Roque at Caridad, Cavite Puerto na armado ng mga rifling Remington at Mauser ay nagpasailalim sa pamumuno ni General Aguinaldo upang bantayan ang dalahican mula pagpasok ng mga tropang Espanyol. Mayo 20, ika-10 ng umaga, dumating ang mga armas na nagmula kay Commodore Dewey na lula ng barkong USS Bertel. Nang gabing yaon, inatasan ni Aguinaldo si General Luciano San Miguel na simulang muli ang magmagsikan sa Maynila, Laguna, Batangas, Tayabas, Bulacan, Morong, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija at iba pang lalawigang hilagang Luzon. Mayo 24, inilipat ni Aguinaldo ang kanyang komandansya sa mansyon ni Don Maximo Inocencio, isa sa mga 13 martires, at dito itinatag ang pamahalaang diktatorial. Dahil dito, ang Cavite Puerto ay naging kauna-unahang kabisera ng Pilipinas. Makalipas ang ilang araw, muli niyang inilipat ang kanyang opisina sa lakas ng gobyerno sibil ng mga Kastila. At dito tinanggap niyang humigit kumulang 2,000 rifle, 200,000 mga bala at sari-saring ammunisyon. Nang sumunod na araw, itinatag ang kanyang kwartel general sa Teatro Caviteño at pagamutan ng himagsikan sa San Juan de Dios Hospital na pag-aari ng mga Kastila. Mayo 28,
Isang malaking sagupaan ang nagaganap sa pagitan ng mga Pilipino at impanterya ng hukbong dagat ng Espanya ng Alapan, Imus, mula 10:00 ng umaga hanggang 3:00 ng hapon. Sumuko ang mga Kastila nang sila'y maubusan ng bala at 270 sa kanila ang nabihag sa pangunguna ni General Leopoldo Garcia Peña at pinagmarcha patungo Cavite Puerto upang iharap kay Aguinaldo. Matapos ang ilang oras ng padya, ay nakapasok sa Cavite Puerto ang mga revolusyonaryo kasama ang Kastilang mga bihag. Si Don Felipe Buencamino na ipinakulong ni Aguinaldo sa tore ng mansyon ni Francisco Osorio sa hinalang ito ay espiya ng Espanya. Ay namasdan ang makasaysayang tagumpay na ito. Tumungo ang marcha sa Teatro Caviteño na kung saan ay hinihintay si Aguinaldo at dito iniabot ni General Peña ang kanyang espada bilang formal na pagsuko. Dahil sa malaking tuwa at tagumpay ng kanyang mga tauhan, inilabas ng mga unang pagkakataon ang bandila ng Pilipinas na dala niya mula Hong Kong na hinabi ni na Marcela Agursillo at ibang pang mga kababaihang makabayan. Sa maluwalhating sandaling ito ay nasaksihan ng opisyal ng marino ng Eskwadron ng Estados Unidos nakikiisa sa kanilang kagalakan at tagumpay sa sumusunod na mga linggo at buwan. Ay naging sunod-sunod ang pagwawagi ng mga Pilipino mula mananakop at pambansang bandila na ibinigay pangmuli sa Kawit sa Hunyo 12, kung saan inihahag ng kasarinlan ng ating kapuluan. Mula sa Cavite, ang bandila ay binigay sa Lipa, Tayabas, Santa Barbara sa Iloilo, Surigao, Baler at iba pa bayan na napalaya mula sa kupon ng manlulupig. Ito ang mabunying kasaysayan ng ating bandila na dapat ipamamagitan dahil sa kabayanihan ng ating mga ninuno na nagbuwis ng buhay para sa ating kalayaan at magandang kinabukasan ng susunod na saling lahi. Mabuhay ang bandila ng Pilipinas! Mabuhay ang kalayaan!